Desidido ang mga kaanak ng mga nawawalang biktima sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga na papanagutin ang mga nagpabaya sa insidente. 4 ang patay at 17 ang nawawala pa rin. Saksi, si Mark Salazar. Akala namin lumilindol, ngayon pala yung building. Malakas na dagundong ang gumising sa mga residente sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Pasado alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Ang ginagawang gusali roon, bigla na lang gumuho. Itaw sa taas! Kailangan ng rescue nun! Mga buhangin at tipak ng simento na lang ang natira. Malawak ang pinsalang iniwan ng pagguho. Nagkalat ang mga scaffolding at net nito. Natabunan nito ang construction workers na natutulog sa barracks na nasa ibaba ng gusali. Pahirapan ang paghahanap sa mga naipit, lalo't mano-mano ang kanilang pag-rescue at pag-alis ng mga debris. Yung isang mauhugot natin to, yung flyboard to. Yung isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Kinailangang dahan-dahanin ng mga tauhan ng BFP ang pagsalba sa mga natagpuang buhay pero nadaganan ng mga simento at bakal. Relax lang, kuya. Try natin muna dito. Relax lang. Isa sa mga nakaligtas si Brian Sitangco. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako umiyak. Nadamay rin ang ilan sa mga nagtitinda sa paligid ng gumuhong gusali. Yumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Kahapon, pagbisita ni na DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torres sa isang parte ng construction site na binaba ng mga rescuer, napag-alaman nilang may 2 tao ro na naipit sa septic tank. Dami rin sa pagguho ang katabing apartel nito, kung saan na-recover ang labi ng 65 anyos na Malaysian national na natrap daw sa kanyang kwarto. Kinuha ng pamilya at ng mga tauhan mula sa Embahada ng Malaysia ang kanyang labi. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Ngayong araw, tila hinahabol ng mga rescuer ang mabilis na takbo ng oras. Maingat silang naghahabol sa pag-asang marami pa silang buhay na maisasalba. Wala nang malay ang lalaking na-retrieve nila mula sa gumuhong gusali. Sinubukan pa siyang i-revive sa ambulansya at dalhin sa ospital pero kalaunay idineklarang patay. Buhay po siya nating nahuhap at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Inumagaman walang sumusuko sa mga rescuer na patuloy sa operasyon. Gumamit na rin ng thermal scan sa buong gusali. Hindi ayos to. Mahaba eh. Sabi heart rate. Meron. Hanggang sa may natunton na isa pa pero bangkay na rin siya nang makuha kaninang umaga. Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin. Kabilang sa tumutulong na ang Muntinlupa K9 Search and Rescue at ang mga heavy equipment ng DPWH. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima na nasa construction site. Pero hindi pa kasama rito ang bilang ng mga nagtitinda sa paligid na posibleng nadamay kaya posibleng mas marami pa ang nawawala. Yung accuracy po talaga ng bilang hindi naman natin masasabi sa ngayon dahil nga po yung mga binigay sa ating pahayag ng foreman based lang dun sa alam niyang naiiwan. 4 ang kumpirmadong patay, 26 ang nasagip at 10 sa kanila ang isinugod sa ospital. 17 naman ang patuloy na pinaghahanap pa. Handa naman ang DSWD na tulungan ang mga trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner, importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government. Labis namang nag-alala ang pamilya ng mga nawawala pang biktima. Siguro wala nang buhay. Pagdating ko, hindi ko na po siya makontak. 24 hours na sila dyan, hindi pa kumakain. Kahit siguro tubig, wala.
Hindi na ako umaasang buhayan. Pero si Myra Arugante, umaasang buhay pa ang anak na si Ferdy. Buhay ang anak ko kasi nung pagpunta ko rito hindi ako kinakabahan. Sabi ko buhay ang anak ko kasi ang lakas ng ano ko eh. Ay ko buhay ito. Pero nung dumaan ng isang araw, 2 araw, wala pa nare-rescue. Nanghihina ako. Sabi ko kung ako lang papasukin ko man yun. Maligtas ko lang ang anak ko. Desidido siyang panagutin ng mga taong nagpabaya, kaya nangyari ang trahedya. Aalamin naman ng mga engineer ang dahilan ng pagguho, lalo't wala namang naitalang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng simentong nagkalat sa pundasyon ng gusali. Kailangan po natin i-assess po ang situation ng buong area, kaya hinati po natin sa 4 quadrants para i-check natin para kung may sign of life. O ganun po, hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta. Tapos na ito, i-investigate na natin kung anong parameters o kung ano man nangyari, kung bakit nagkaroon po ng trahedyang ganito. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.